Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga kapatid, atin pong ipagpatuloy ang pagpupuri sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang bilang 82 sa atin pong mga himnaryo. O Jesus, akong bang alipin sa mo'y iyong lingapin sa pagkakasala ay linisin upang sa iyo ay mahiling. Ang puso kong bilanggo sa dusa, naghihirap dahil sa sala. Ngunit Jesus, ako'y umaasa, nabibigyan mo ng ginhawa sa piitan ng dusang masaklap. Kaluluwa ko, Jesus, ay yakap. Ang awit ng pusong naghihirap, dinggit naghihintay ng lingap sa aking paligid na mamasdan ang mga balakid sa buhay. Kaya Jesus, ako'y huwag bayang nang dahil
upang sa pitan akong Aba magkamit ng tanging paglaya. Purihin ang pangalan ng ating buhay at nag-iisang Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Awitin po natin ang 79 sa atin pong mga himnalyo. Tayo ay humayot, ating ipangaral, Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang manampalataya at mabautismuhan, ligtas na ligtas ang kapahamakan. Tayo ay ligtas, tayo ay ligtas sa kapahamakan. Tayo ay ligtas, tayo ay ligtas, tayo ay ligtas sa ibon ni Satan. Tayo ay ligtas sa iglesia ng Diyos. Inaanyayahan lahat ng tupang sa landas na ligaw. Kanyang titipunin sa isang kulungan. Si Jesus ang ating pastor na tunay. Tayo ay ligtas, tayo ay ligtas sa kapahamakan. Tayo ay ligtas, tayo ay ligtas, tayo ay ligtas sa hibo ni Satan. Tayo ay ligtas sa iglesia ng Diyos. Ay masusumpungan ang kapatawaran ng kasalanan. At tayo ay ligtas doon sa karimlan, kaya halina sa katotohanan. Tayo ay ligtas, tayo ay ligtas sa ipahamakan. Tayo ay ligtas, tayo ay ligtas, tayo ay ligtas sa ibon ni Satan. Tayo ay ligtas. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka-makapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Ama, sa banal, sakdal, malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, pagkatapos pong pailanglangan ka namin ng bunga ng aming mga labi,
na pumupuri at lumuluwalhati sa marangal mo pong pangalang Kristo Jesus. Wala pong sawa. Nagtitiklop kami ng amin-aming mga tuhod mula po dito sa loob ng amin-aming mga dampang tahanan. Ipinaiilang lang namin sa iyo ang aming mga tao sa puso na aming mga pagpapasalamat. Panginoon, maraming salamat po sa iyo. Napaka mapayapa ng mga araw na pinalipas mo pong muli sa buhay ng bawat isa sa amin. Hindi mo po kami binawian ng aming mga hiram na buhay. Pinagpala, iningatan, pinatnubayan mo rin naman ang aming sariling mga kabyak ng puso, maging ang aming mga anak, mga manugang, mga apo at mga mahal namin sa buhay. At idinadalangin namin na lalo na nga po ang mga kaibigan namin na tinatawag mo mula sa karamihan ng mga tao at inilalagay mo sa iyong banal na iglesia sa pamamagitan po ng karunungang iyong pinalago, na sila man ay nakakapiling namin sa pag-aaral ng iyong banal na ebanghelyo, kung papaanong pinagpapala mo kami sa malayong dakong ito. Gayon din ang mga pagpapala, mga paggabay, pamamatnubay, magagandang kapalaran, ang dalangin namin patuloy mo rin pong ipinagkakaloob sa kanilang lahat sa bawat sandaling nagdaraan dito sa magulot mandarayang sanglibutan. Amang banal, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang kagalang-galang malinis mong pangalan na Kristo Jesus, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Nalalaman mo kung paanong nangabuhay kami sa 7 araw na nangagdaan. Kung nagkulang kami't nagkasal sa iyo, Ama, ituring mo na lamang pong kabiglaanan, kamangmangan, kagipitan ng iyong mga hamak ng mga nilalang, alang-alang po sa kabanalan ng Huwebes ng gabing ito'y patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Kasangkapanin mo po sanang muli ang bibig at labi ng iyong hamak na alipin. Banalin mo po ang kanyang puso, linisin mo nawa ang kanyang kalooban. Tulungan mo po sanang siya'y makapagsalita ng pawang kaliwanagan lamang na nagmumula sa iyong banal na kasulatan. At sana'y langkapan mo ng bisat kapangyarihan ang kanyang tinig, kung mapakinggan po ng lahat ng kinauukulan, kabing lahat tubuan ng mga banal na pagkatakot sa iyong mga palatuntunan, at ang mga aral na ipinakakain at ipinaiinom mo sa amin, magamit namin sa araw-araw na mga kasangkapan tungo sa ikababanal ng aming mga kaluluwa, hanggang ikalawang pagparito mo po, at kami po'y maging karapat dapat sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Habang kami nangakikinig, hipuin mo nawa ang aming lupang katawan, pagalingin mo sana ang aming mga karamdaman, at kung kami inaalipin ng sari-saring suliranin sa aming mga paghanap ng ikabubuhay sa araw-araw, hahawiin mo po ang lahat ng kahadlangan. Patuloy mong bubuksan sa amin ang lalong mabubuting kaparaanan ng ikatatagpo namin ang aming mga kakainin sa araw-araw. Amang banal, lubos ang aming pag-asa, lubos ang aming pananampalataya, na ang lahat po ng ito, iyong pinakikinggan sa iyong kaharian sa langit. Sa Huwebes ng gabing ito kami po iyong binabasbasan at binebendisyonan. Pagagalingin mo po ang sa amin pinasapitan mo ng sari-saring karamdaman. Palalakasin mo po una sa lahat ang aming pananampalataya at ang aming mga lupang pangangatawan. Sa tanging pangalan mong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakayi kailanman. Amen. At ngayon po, mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig. Una na nga po, charity begins at home.
Husayin na po natin, tawagin na natin ang ating mga kabiyak ng puso, ang ating mga anak, mga manugang, mga apo, ang lahat ng ating mga kasangbahay. At kung meron po tayong mga kaibigan o mga kamag-anak na panauhin, ipag-anyaya po natin, ipag-imbita natin na sila po ay makinig din na kasama natin bago po sila umuwi sa kanilang mga tahanan. Huwag po nating ikakahiya ang pangalang Diyos at Kristo Jesus o Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito po ang nag-iisa at buhay na Panginoon nating Diyos na magliligtas sa atin. Alalaon po baga, ang kanyang banal na katawan, ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa kanyang ikalawang pagparito, itong kanyang katawan, ang kanyang ililigtas at hindi po ang katawan ng ibang mga iglesia o pangalan o wika nga mga iglesia na itinayo ng tao. Kunin na rin po natin at ihanda ang ating mga Biblia at atin pong buksan ang ating mga banal na kasulatan sa atin pong pinakapaksa na inihanda ng Panginoong Hesus Kristo para po ating mapakinggan. Tulad po ng ating kinagagawian, ipahintulot ninyo na akin po munang basahin sa Bibliang Ingles na pinanggalingan. Sa aklat po ng Isaiah, chapter 53 and the verse is 5, "But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with him and his stripe we are healed." Sa Bibliang Tagalog po, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Sa Isayas din po, 53:5. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Wala rin pong pagbabago maging sa Ingles at gayon din po sa Tagalog. Pareho po ang ipinakikilala na dito po merong ipinakikilalang siya. Siya ika ang nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang kasalanan. At siya ang nabugbog, binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. Yung parusa na para sana sa atin, tayo daw po sana ang nasugatan, tayo daw po sana ang nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ngunit ito po ay inilipat niya sa Kanyang sarili. At sa pamamagitan din naman ng Kanyang mga latay, sa pamamagitan ng pagdurusa nitong tinutukoy na ito, gumaling po tayong mga tao. Meron pong banal na aral ang dito ay ninanasa ng Panginoon Diyos na atin pong matutuhan. At ano ang dahilan? Bakit kailangang matutuhan natin? Una po nating itatanong bilang pagpapasimula. Kailan po baga ang talatang ito ay naisulat at kanino po baga ito ipinatutungkol at bakit? Sino po baga? Yung sinasabing nagpasan ng ating kasamaan na dahil sa atin ito ay
o siya ay nabugbog, siya ay naghirap para lamang tayo magkaroon ng tinatawag na kapayapaan. Ayon po sa tala ng kasaysayan, sa pagkakasulat po ni Propeta Isaiah 53:5, ito po ay naisulat ni Propeta Isaiah noong taong 712 before Christ. Bago pa po isinilang ang ating Panginoong Jesucristo, mga 700 taon humigit kumulang, ito po ay nababasa na ng mga tao doon sa tinatawag na matandang tipan. Kaya upang ating maliwanagan, ano ang sinasabi ng Diyos kung bakit ito po ay napasulat noong taong humigit kumulang 712 taon bago nagkatawan-tao ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Hebreo, Kapitulo 1, versikulo 1, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang paraan at sa iba't ibang panahon sa pamamagitan ng mga propeta. Ito po pala, si Isaias ay isang propeta. At ibig po ng Diyos na malaman natin dito sa Hebreo 1:1, itong tinutukoy dito na ang Diyos ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, ito po ay yaong literal na mga Israelita, yung mga Hudyo. Alam na alam natin sa huling araw na ito, yung mga Israelite. Hindi po ito galing sa ibang mga tao. Ang sumulat po nito, sa katotohanan, ayon sa kasaysayan ng Biblia, si Apostol Pablo, at dito'y meron siyang ipinaalaala na ang Diyos ang nagsasalita sa atin, o maging ng unang panahon, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, at ang isang propeta nga na ating pinag-aaralan ngayon sa 53:3 ng Isaias, 53:5 ng Isaias, ay walang iba kung hindi ang propetang si Isaias. Sa makatwid, sa talatang ito, ang Diyos ang nagsasalita. At nang maging dumating na ang kapanahunan ng bagong tipan, ang wika ni Apostol Pablo sa kanyang mga talata na ipinasulat naman sa mga taga-Korinto sa kanyang Kapitulo 10, versikulo 11, kung bakit nga ang mga propeta kinakausap ng Diyos at ang mga kasulatang ito, kanino po baga ito ipinatutungkol? Basahin po natin, unang Korinto 10:11. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia. Sama-sama nating pagtiyagaan at basahin. Ang mga bagay na ito, yung mga kasulatan sa Biblia, ang mga bagay na ito nga ay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin na mga dinatna ng katapusan ng mga panahon. Yung palang mga pakikipag-usap ng Diyos sa mga unang banal niya, sa mga propeta, kamukha ni Propeta Isaias, ito pala ay napasulat para po pala ito sa atin na inabutan ng katapusan ng sanglibutan. Higit na nga sa atin ngayon, 2017. Kung nung panahon ni Apostol Pablo, pinatutungkulan na niya na ang mga matandang tipan na sulat para paalalahanan sila at sa ikatututo nila, lalo na nga po sa atin, tayo talaga ang sapul na sapul. 2017 na. At nakita na natin, naranasan na natin hanggang ngayon nangyayari
ang mga palatandaan na malapit na ang ikalawang pagparito. Sa makatwid, ito po'y higit na ipinatutungkol sa atin sa huling araw na ito. Yun nga pong sinasabi sa ating paksa, sa Isaiah 53:5, siya nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Higit na ipinatutungkol ito sa atin. Bakit nga po? Sa huling araw na ito, mga kapatid. Alam naman natin kung babasahin ninyo ang Romanos sa Kapitulo 10 o sa Kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 18, sa huling kapanahonan ito, wala pong matuwid, walang kahit isa. Wala ngang nakakaintindi, walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Ang bawat tao sa huling araw ay lumakad sa kanilang sariling daan. Ngayon, bilang pagpapatuloy sa ating pag-aaral, alin po baga naman ang dapat nating alalahanin? Ito daw ay dapat nating alalahanin. Ito raw ay para sa atin. Alin ba ang aalalahanin natin sa paksa po nating ito? At sino po baga ang dito'y tinutukoy na nagdala ng ating mga kasalanan, yung pambubugbog sa Kanya, yung pananakit sa Kanya? Dapat sana tayo ang nagdala. Sino nga po baga ito? Hayaan natin si Apostol Pedro sa Bagong Tipan ang siyang magpaliwanag kung sino ang nagdala ng ating mga kasalanan. Sa 1:18 at 19 ng Pedro, unang aklat, na inyong nalalaman, kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira, tulad ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. 19. Kundi kayo'y tinubos ng mahalagang dugo, gaya ng sa kordero, gaya ng tupa, na walang kapintasan at walang dungis. Sino ito? Sino ito? Sa makatwid baga ang dugo ni Kristo. Sa makatwid yung binugbog, yung pinahirapan, yung nagdala ng ating kasalanan para magkaroon tayo ng kapayapaan at matubos tayo. Mga kapatid, wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. At alam na alam nga po natin, maski ng mga bata nakikilala ang Panginoong Jesucristo, siya nga po yung nabayubay sa krus, yung napako sa krus. At lumiliwanag na yung dahilan ng kanyang kamatayan hindi dahil sa siya'y masama, sapagkat siya'y tulad sa isang kordero na walang kapintasan. At dahil nga sa ating mga kasalanan, ang wika pa bande ng Santong Sulat, ibinigay niya ang kanyang sarili. At ayon sa Panginoon, walang pinakadakilang pag-ibig kundi ito na ibigay ng isang kaibigan ang kanyang sariling buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Sa makatwid, dito'y niliwanag sa atin ang nagdala ng ating kasamaan, ng ating kasalanan, yung pagdurusa hanggang sa kanyang pagkapako sa krus. Dapat tayo sana nagdala nun. Ngunit yun po pala ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo sa ating mga tao. Siya ang nagdala ng ating mga kasalanan. Ngayon, bakit ang dugo ni Kristo ang dito ay ipinakikilalang siyang ipinangtubos sa kasalanan nating mga tao? Buksan po natin ang Ebreo, balikan natin ang sulat ni Apostol Pablo, dito po naman sa pangkat 9, talata 13 at 14. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka, putulin ko po muna, ito po ang kumakatawan
sa paraan ng pagtubos ng Diyos sa mga kasalanan ng kanyang mga anak noong araw, ang kanyang mga Israelita, na kung saan ipinag-utos ng Diyos, ipangtutubos dugo ng mga hayop, mga baka, mga ibon, mga kalapate, bato-bato, at mga malilinis na mga hayop na walang kapintasan. Ang dugo niyon, yun ay iwiniwisik sa kanila kapag sila ay sumasamba para malinis ang kanilang mga kasalanan, dugo ng mga hayop. At yung sinusunog ng mga hayop na yon, yung mga abo noon, ibinubudbud sa kanila upang maging wika nga katubusan ng kanilang mga kasalanan. 9:13, sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang abo ng mga dumalagang baka na ibinubudbud sa mga nadungisan ay makapagpapagiging banal sa ikalilinis ng laman, 9:14, ng Ebreo rin, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan, inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, maglilinis ng inyong budhe sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Sa makatwid, mga magulang at mga kapatid, bakit ang dugo ni Kristo? Bakit hindi na lamang yung dugo ng mga hayop katulad ng unang panahon? Dito'y malaki ang ipinakikilala. Malaki ang pagkakaiba ng dugo ng mga hayop. Yun po'y mga hayop. Ngunit dito'y ipinakikilala dugo ni Kristo. Sa makatwid po baga, dito ibang klaseng dugo. Hindi dugo ng hayop ang ipinanglilinis ng Diyos ngayon. Lalo na nga po sa atin sa huling araw, hindi na tayo tinutubos ng dugo ng mga hayop na katulad ng mga Israelita. Ang ipinangtutubos na sa atin dugo ng Panginoong Hesukristo. 9:15, ituloy natin. At dahil dito, siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan. Ito na po ang bagong tipan. Yung matandang tipan, yan po ang tipan sa mga hayop, na kung saan ang dugo na ipinanglilinis, dugo ng mga hayop. Sa panahon nating ito ngayon, ito ang tagapamagitan ng isang bagong tipan. Kaya po ang Biblia nabubuo sa dalawang mahalagang bagay. Ang matandang tipan, magmula Henesis hanggang kay Propeta Malakias, kumakatawan po yan sa matandang tipan na kung saan ang ipinanglilinis sa mga anak ng Diyos ay dugo ng mga hayop. Ngunit, nang magkatawan tao na nga po ang Panginoong Jesucristo, dugo na po ng Panginoong Jesucristo, hindi na tayo binabanal at nililinis ng dugo ng mga hayop. Bakit? Ituloy natin. Upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga, makinig kayo, ang mga tinawag, may tinawag, ang mga tinawag, mga taong tinatawag, ay magsitanggap ng pangako na mana na walang hanggan. Ayan po. Napakinggan natin. Napakalaki po ng pagkakaiba ng matandang tipan at ng bagong tipan. Ng panahon ng matandang tipan, ang ipinanglilinis dugo ng mga hayop. Ngunit, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo, isang banal na dugo, walang kapintasan, walang bahidungis o kasalanan man, tayo po pinagkakalooban na ng Diyos ng kapayapaan sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang kumakatawan sa tinatawag na bagong tipan. Ngayon, atin ang tukuyin
Sino po baga ang Kristo na dito sa ating paksa ay ipinakikilala ng santong kasulatan? Dapat po nating pag-aralan sapagkat sa atin pong panahon sa huling araw, wala pong relihiyon na nagtuturo kung sino talaga ang Panginoong Hesukristo. Unahin mo na nga yung simbahang kinagisnan, ang Iglesia Apostolika Katolika Romana, sa kanilang katisismo, sa kanilang mga apokripa na mga Biblia, mas malaki pa ang pagpapahalaga nila kay Birhen Maria, ina-ika ng Diyos, kesa sa ating Panginoong Hesukristo. At ang itinuturo nila, si Kristo'y taong totoo, Diyos na totoo. Hindi po sila nakakatiyak. Tao na, Diyos pa. At kunan mo namang halimbawa, ang mga Protestante, una na nga yung mga Baptist at mga Trinidad, Pentecost, kung ano-anong mga pangalan ng simbahang mga Protestante, ang kanila naman pagkakilala at pananampalataya Trinidad, Ama, Anak at Espiritu Santo, tatlong magkakahiwalay na Diyos. Yan po ang napakaselan. At kung meron mang bumangon ng mga relihiyon na lumabas naman daw sa Protestantismo, nagtayo naman ang kanilang sariling iglesia, ang kanila naman pagkakilala, si Kristo'y taong-tao lang. Pagkatapos yung kanilang mga obispo, sugong anghel. Sinisipa nila, tinatadyakan ng Panginoong Hesukristo na nagpapakilala lamang na itong mga relihiyon na ito, mga Protestante at mga iglesia na nanggaling sa Protestantismo, hanggang ngayon sila po ay mga anak pa rin ng simbahang Katoliko. At yan naman ang katotohanan, sapagkat yung mga Protestante, mga Katoliko yan. At yung mga nagsilabas na mga iglesia ngayon na itinayo ng tao, meron ding lahi ng mga Katoliko yan. At mga Protestante. Kaya wala rin tayong makikitang mabuting itinuturo tungkol sa Panginoong Hesukristo. Ngunit, kung babasahin natin sa Biblia, sino ba itong Kristong ito? Hayaan ninyong unahin nating basahin ang kasaysayan ng paglitaw ng pangalang Kristo mula sa Biblia. Sa San Lucas Kapitulo 1, versikulo 26, hanggang 32, hayaan ninyong basahin ko isa-isa. Nang ika-6 na buwan nga, sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea na ang ngalan ay Nazaret, sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki, si Birhen Maria. Birhen, ikakasal sa isang matandang lalaki na ang pangalan ay Jose, na ang kanyang ngalan ay Jose sa angka ni David. At ang babae naman ay Maria ang pangalan ng dalaga. Pumasok ang Anghel Gabriel sa kinaroroonan ni Maria na sinasabi, "Magalaka ikaw na totoong pinakamamahal ng Panginoon, na sumasa iyo, siya'y totoong nagulumihanan sa sabing ito, at iniisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito." Ay nataranta si Maria, nagulumihanan, sapagkat nakita niya, binati siya ng isang hindi maipaliwanag na naglalagablab sa kaliwanagan na isang anghel ng Diyos, si Gabriel. Magalaka ika, mapalad na dalaga, sapagkat sumasa iyo ang Panginoon Diyos. At sinabi sa kanya ng anghel, 1:30, Lucas, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, eto po, Birhen, dalaga, maglilihi ka sa iyong tiyan, at mga nganak ka ng isang lalaki, tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus." Eto na, sino si Jesus? Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Kaya tinatawag po ang Panginoong Jesus, anak ng Diyos. At sa kanya'y ibibigay ng Panginoon Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama.
at siya'y maghahari sa angkan ni Jacob, magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. At sinabi ni Maria sa anghel, paanong mangyayari ito? Na ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. Ang balak ni Maria, huwag siyang mag-asawa, huwag mabahira ng karumihan ng kanyang pagiging birhen. Yan ang kanyang panata hanggang kamatayan, pero napakinggan niya ang sugo ng Diyos na si Gabriel, hindi, magkakaanak ka. Ang pangalang itatawag mo sa kanya, Jesus. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lilimliman ka, eto po, lilimliman ka ng kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos, oh. Kaya naman, ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. At narito, ang iyong pinsan na si Elizabeth, maglilihid din naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan at ito ang ika-6 na buwan niya. Naglilihid na si Elizabeth. At dito'y tinatawag na baog sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. 1:38 ng Lucas at sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa salita at iniwan siya ng anghel. Ayan, yan po ang kasaysayan. Yung dugo na ipinanglinis sa atin, mga kapatid, ito po ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang ipinanganak. Ito po ang sinabi ni Anghel Gabriel. Ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ikaw ay maglilihi at ang ipanganganak mo na isang batang lalaki, ito po ang siyang nabugbog dahil sa atin. Ito po ang napako sa krus dahil sa atin. Ito po ang nagtiis, nagdala ng lahat ng ating mga kaparusahan para tayong mga tao ay magkaroon ng kapayapaan, mga tagapakinig po namin. Ngayon, paano ipinakikilala maging ng mga propeta na meron ngang dalagang maglilihi? At sino itong kanyang ipinaglihi na si Jesus? 9:6 ng Isayas. Basahin po natin. 700 taon bago ipinanganak ang Kristo na hinulaan, ibinalita ni Gabriel kay Maria. 9:6 Isayas. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, at sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Lalaki po si Jesus, oh. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Eto na, ang kanyang pangalan. Sinabi ni Gabriel, tatawagin mo ang bata na Jesus. Ang kanyang pangalan ayon kay Isayas, tatawaging kamangha-mangha. Yung palang pangalang Jesus, kamangha-mangha. Bakit? Kamangha-mangha. Bakit? Tagapayo. Yung Jesus pala, tagapayo. Ano pa? Makapangyarihang Diyos. Yung Jesus na yung pala Diyos. Walang hanggang Ama. Everlasting Father. Kung meron palang dapat kilalanin tayong Holy Pope, Holy Father, wala pong iba kung hindi si Jesus. Na siya nga po ang nakilala nating Kristo na nagdala ng ating mga kasalanan sa krus para magkaroon tayo ng kaligtasan. Walang hanggang Ama. At Pangulo ng Kapayapaan, Prince of Peace. Napakaganda po. Sa maraming mga tao hanggang ngayon, hindi nakakaintindi kung sino si Jesus, kung sino ang Panginoong Jesucristo. Siya po mismo ang makapangyarihang Diyos. Everlasting Father, walang kamatayan, ang Pangulo ng Kapayapaan. At bakit? Ito'y ipinasulat din naman, ipinakita na, ipinaalaala na at ipinaliwanag na ng mga propeta daang-daang taon pa bago nagkatawan tao ang Kristo. Bakit? Bakit ba nagkatawan tao ang Jesus o ang Panginoong Jesucristo?
Buksan natin ang 2 Samuel. Ano ba yung ginawa ng Diyos na iyan? Sapagkat yung palang ipinaglihi, yung pala kapangyarihan ng Diyos, yung pala ang Diyos mismo ang walang hanggang Ama, ang tagapagligtas. Bakit? 2 Samuel 14:14. Upang matupad ang sinasabi ng propetang si Samuel. Ano bang inihula naman ni propeta Samuel? Sapagkat tayong mga tao, nung una, ito po ay literalmente patungkol sa mga Israelita sapagkat alam natin ang kasaysayan ng bansa ng Israel na sinira nila, hindi nila pinahalagahan ng 2 tapyas na bato at alam natin isinumpa sila ng Diyos sa kapanahonang sumibol sa kanila ang mga hari. Sapagkat ang mga hari na naghali-halili sa kanila, magmula kay Salomon, pababa, hanggang katapusan, naganyak na gumawa ng kanilang sariling Diyos-Diyusan, reyna ng langit. Basahin ninyo yung Jeremias, Kapitulo 7, versikulo 13 hanggang 19. Ngunit wala doon ang ating paksa. Ngunit, panahon pa man ni Propeta Samuel, humula na rin siya kung bakit nagkatawan tao ang Diyos, na siya nga sinasabi ni Propeta Isaiah sa 9:6. 14:14 ng 2 Samuel, balikan natin. Sapagkat tayong mga Israelita, silang mga Israelita, sinumpa ng Diyos, wala nang kaligtasan, ni ayaw na ngang ipanalangin ng Diyos Ayon kay Jeremias, pinagsabihan na siya, wag mong ipanalangin, ni wag mong ilakas ang iyong tinig para ipanalangin mo ang aking bayan. Hindi kita pakikinggan. Ngunit, tayo'y mamamatay na walang pagsala, 14:14 ng 2 Samuel, at gaya ng tubig na mabubuhos sa lupa, na hindi na mapupulot uli. Tayong mga tao, silang mga Israelita, noon, dahil nga isinumpa ng Diyos, wala nang pag-asa, parang tubig. Pag nabuhos sa lupa, hindi na makukuha pang muli. Totoo naman yan. Ni nag-alis man ang Diyos ng buhay, kundi ang Diyos humanap ng paraan na siya na itinapon, na isinumpa, ay huwag mamalaging tapon sa Kanya. Meron pong kaparaan ng ginawa ang Diyos. Sapagkat nalalaman natin ang ipinangako ng Diyos kay Abraham sa iyong binhi sa kanyang mga anak. Alam natin yung mga Israelita, mga binhi ng Panginoon Diyos yun. Hindi niya kalilimutan. Pagpapalain niya at kanyang papatnubayan, ngunit nang lumiko nga ng landas sa isinumpa, nagalit sa kanila, ayaw na nga na mapakinggan pa ng Diyos ang mga panalangin ng mga propeta para iligtas sila. Pero humanap ang Diyos ng paraan na sila na itinapon na parang tubig, huwag mamalaging tapon. Upang huwag mamalagi na tapon, ano ba yung paraan na yan na ginawa ng Diyos? Pabayaan ninyo si Apostol Juan ang magpaliwanag sa atin ano ang paraan na ginawa ng Diyos. Juan 1:1 hanggang 5. Nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Ayan po. Yung paliwanag ni Samuel, humanap ng paraan, ang Diyos para magligtas ng kanyang mga anak, yun po ay salita. Berbo. Ano ang ginawa ng berbo? Ang berbo nang pasimula, siya ang berbo. Yung hula ng Diyos, yung paliwanag na salita ni Propeta Samuel, 2 Samuel 14:14, humanap ng paraan. At ang berbo ay sumasa Diyos. Yung salita na yun, galing sa Diyos. At ang berbo, ang salita ay Diyos. Na kapag sinabi ng Diyos, mangyayari. Walang kapangyarihan, walang salita ng Diyos na hindi makapangyayari. Ang wika ni Anghel Gabriel kay Maria, binasa natin kanina. Ituloy natin, 1:2 ng Juan. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Yung salita, nasa Diyos yun. At anong ginawa ng Diyos na ito? Ituloy ninyo ang 1:3, ang lahat ng mga bagay ginawa sa pamamagitan niya, ng berbo.
At alinman sa lahat na ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Kung wala ang berbo, walang bagay na nagawa. Walang langit, walang lupa, walang bituin, walang araw, walang halamanan, walang hayupan. Wala nang lahat ng bagay kung wala yung salita na yon. 1:4, nasa Kanya ang buhay, nandun sa berbo, nandun sa Diyos. Ang buhay, ang ilaw ng mga tao. 1:5, lumiwanag ang ilaw sa kadiliman, yung buhay, at ito'y hindi na pag-unawa ng kadiliman. At katapus-tapusan nga, para maganap ang hula ni Propeta Isaias 9:6, na sa ating ipinanganak ang isang batang lalaki. Sino yan? Yung berbo, ang Diyos, ang salita. 1:14 ng 1, nagkatawan tao ang salita, nagkatawan tao ang berbo. Tumahan sa gitna natin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng sa bugtong o anak ng ama, na puspos ng biyaya at ng katotohanan. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Siya nga po ang kumakatawan sa ating tinatawag na Panginoong Hesukristo. Siya po'y walang iba kung hindi ang Diyos, na ang kanyang pangalan ay kamangha-mangha. Kristo Jesus, tagapayo, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Napakaliwanag, mga kapatid. Siya po ang naging pangtubos. Kaya nga dito sa ating paksa, dinala niya, siya ang binugbog, siya ang nasaktan, siya ang nagpasan ng krus na sana tayo ang ipinako sa krus at hindi siya. Ngayon, bilang mga huling atin pong katanungan, sino-sino po baga naman lamang ang pinag-uukulan nitong ating banal na paksa sa Huwebes ng gabing ito? Lahat ba ng mga tao nasakop ng pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo? Kaya po ito ibinangon sapagkat napakatalamak na po, napakadami na pong mga tao ang naloloko at nalilinlang ng lahat ng relihiyon na itinayo ng mga tao. Katulad nga po nitong simbahang Katoliko, sa kanila, tila mas may kapangyarihan pa si Birhen Maria kaysa sa Panginoong Hesukristo. Para bang kailangan ang tao ang mananalangin at tatawag kay Birhen Maria para utusan si Birhen Maria, ipanalangin mo kami, iligtas mo kami sa sumpa ng Diyos. Yan, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ipanalangin mo kami. Para bang si Maria ang magliligtas at uutusan lang ni Maria ang ating Panginoong Hesukristo para iligtas tayong mga tao. At sa simbahang Protestante naman, sumampalataya ka lamang kay Kristo, kahit na anong relihiyon mo, kahit na anong iglesia mo, ay ligtas ka na. Iba't ibang mga wika nga, turo, aral. Nang wika ni Apostol Pablo sa kanyang unang Timoteo 4:1 hanggang 5, sa huling panahon, marami ang tatalikod sa pananampalataya o sa katotohanan at makikinig sa aral ng mga tao, katha ng mga Hudyo, 1:14 ng Tito, na mga sinsay sa katotohanan. Ang wika ni Apostol Pablo, ang ikakikilala, ipinagbabawal ang pag-aasawa. Kaya may mga relihiyon, bawal ang pag-aasawa. Una na nga yung simbahang Katoliko. Pinagbabawal sa mga mangangaral ang pag-aasawa. Ipagbabawal ang pagkain ng lamang kate. Kaya may mga relihiyon vegetarian. Yan, mga sabadista yan. Nang mga ito, ikay mga utos aral ng mga tao, katha ng mga Hudyo at ng mga demonyo. Yan ay mga katha, mga aral, doktrina, utos ng mga tao, katha ng mga Hudyo at ng mga demonyo. Sa mga katuwid, kailangang matiyak natin, lahat ba ng tao nasakop? Lahat ba ng relihiyon nasakop ng dugo ng Panginoong Hesukristo? Tulad ng sinasabi ng mga Protestante, just believe in Christ. Basta sumasampalataya ka kay Kristo, kahit na ano pangalan ng relihiyon mo.
Basta si Kristo, ligtas ka na. Totoo ba yan? Buksan po natin, mga kapatid at mga magulang, kung sino ang ipinakikilalang nasakop lamang ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Aklat ng mga gawa 20:28, pabayaan ninyo na basahin ko sa Bibliang English. Nang si Apostol Pablo nga po ay papatungo na sa Jerusalem at ito na po ang kanyang huling paglalakbay at siya po ay pupugutan na ng ulo doon sa Roma, pinatawag niya ang mga diakono, yung mga matatanda sa iglesia ng Diyos, na sa awa tulong ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, na itatag ni Apostol Pablo sa iba't ibang panig ng sanglibutan noon ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nang siya'y nakaramdam na mamamatay na siya, ipinatawag niya ang mga diakono, ang mga matatanda. At nang sila ay nakasama na niya, buksan natin ang aklat ng mga gawa. Hayaan ninyong basahin ko sa Bibliang English. Chapter 20:28 of the Acts of the Apostles. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost had made you overseers to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Ano po ang tanong natin? Lahat ba ng iglesia, lahat ba ng relihiyon, Katolisismo, Protestantismo, iglesia ng tao, lahat ba yan nasakop ng kapatawaran ng dahil sa ibinuhos ng Panginoong Yesus ang kanyang dugo sa bundok ng Kalbaryo? Hindi po. Maliwanag po. 20:28 aklat ng mga gawa. Kung tatagalugin natin, ingatan ninyo ang inyong mga sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na overseers, mga tagapagbantay, tagapag-ingat ng mga anak ng Diyos, mga tupa ng Diyos. Kaya po sa Tagalog, mali ang pagkasalin. Obispo ika, ginawa kayong mga obispo. Wala pong masama sa salitang obispo. Yun nga lang ay iniiwasan natin sapagkat maraming relihiyon, lalo na yung mga iglesia. Pagka sinasabing obispo, ang tingin nila parang Diyos na rin sila. Hindi po kami ganyan sa iglesia ng Diyos. Kaya nga ang sabi sa Isaiah 34:16, inyong basahin, saliksikin, pag-aralan. Kaya pinag-aaralan po namin ang kapurihan at karangalan. Ang pinaka-obispo po namin, walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo po lamang at kailanman hindi siya namatay. Totoo ba yan? Unay basahin natin ang unang Pedro 2:25, sapagkat kayo mga kapatid ay tulad sa mga tupa na nangaliligaw, dadapat ngayon nangabalik kayo sa obispo, pastor ng inyong mga kaluluwa. Sino? Sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi sa obispong tao. Yung mga relihiyon ngayon, lalo na yung iglesia daw ng tao, si Kristo'y tao. Pag hiwalay ka raw sa pamamahala ng obispo, hiwalay ka sa Diyos. Anong klase ka? Ninanakawan mo ng kapurihan at kapangyarihan ng Diyos. Isa lang ang may kapangyarihang makapagligtas. Kaya nga dito, yung overseers sa Bibliang Griego, obispos, ang ibig lang sabihin, presbitero o matatanda sa iglesia. Kung liliwanagin, inihalal kayo na matatanda sa iglesia upang inyong pakainin ang iglesia ng Diyos. Ayan. Na binayaran niya ng kanyang sariling dugo. He purchased with His own blood. Yun lamang ililigtas, yung iglesia ng Diyos. Mga kapatid, kaya nga ito nang sabihin ng lalaking si Apostol Pablo, ang kausap niya, yung mga miyembro't matatanda na sa iglesia, yung mga diakono na inilagay ng Diyos sa iglesia ng Diyos. Totoo ba yan? Buksan natin. Ang unang Korinto 12:28, ang Diyos ay naglagay din naman ng ilan sa iglesia. Sino unang inilagay? Una-una yung mga apostol. Si Pablo, inilagay yan sa iglesia.
Ikalawa ay mga propeta. Ikatatlo'y mga guro. Ayan, kasama na dyan ang mga diakon at diakonesa. Kasama na dyan ang mga membro ng katawan. At kung ano ang pangalan ng iglesia, naalalaman natin, nagsisitulad kayo sa iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus, unang Tesalonika 2:14, sapagkat yung iglesia ng Diyos na naroon sa Judea, sa Jerusalem, iyon ang itinayo ng Panginoon. 16:18 ng Mateo, anyo 32, sa malaking batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ayon kay Evangelista Marcos, Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 12, sa inyo, sa loob ng iglesia, ibinigay ang makaalam ng hiwaga. Sa labas, ang lahat ng bagay ginagawa sa talinghaga. Kaya pag nasa labas kayo ng iglesia, hindi nyo maintindihan ang mga hiwagang mga katotohanan ito na hindi maipaliwanag ng sino mang iglesia. Ngayon, ano po ang mga katunayan na talagang hindi lahat ng iglesia masasakop ng dugo ng Panginoong Hesukristo? Bayaan natin ang Panginoong Jesus ang magpaliwanag. Kapitulo 7, versikulo 21, basahin natin sa Bibliang Ingles. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Hindi po lahat. Sa Tagalog, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Sila lamang na sumusunod sa kalooban. Pag sinasabing kalooban, utos ng aking Ama na nasa langit. Sino ba yung tinatawag na Ama? Di ang ating Panginoon Diyos. Sino nga yan? Nagkatawan tao. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo, 10:30 ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa. At sa San Juan din naman, 8:24 at 27, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan pag hindi kayo sumampalataya na ako nga siya. Hindi nila naunawa ang tinutukoy ni Kristo na siya ay tungkol sa Ama. Sa makatwid siya rin ang Ama, nagkatawan tao. Mga tagapakinig po namin. Sino ba o ano ba ang utos ng Ama nang siya'y magkatawan tao na para makapanik tayo sa langit? Sabi ng Panginoon, 7:21 ng Mateo, hindi ang bawat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papanhik sa kaharian ng langit. Sila lamang na sumusunod sa utos ng Ama. Siya rin pala yung Ama. Ano bang ipinag-uutos ng Panginoong Jesucristo na siyang Ama? San Juan 12:26, kung ang sino man ay nagnanais na maging lingkod ko, ay susunod sa akin, sapagkat kung saan ako naroroon, doroon ang lingkod ko. Saan ba naroon ang Panginoong Jesucristo? Ang Panginoong Jesucristo ba'y nasa simbahang Katoliko? Ang Panginoong Jesucristo ba'y nasa mga protestante? Ang Panginoong Jesucristo ba'y nasa iglesia ni Kristong tao? Buksan natin ang banal na kasulatan. Kolosos 1:18. Si Kristo ang ulo ng katawan. Ano ang katawan? Sa makatwid bagay ng iglesia. Ano ang iglesia? Ecclesia, body of God, katawan ng Diyos. Sa makatwid, si Kristo pala nasa iglesia. Ano ba ang pangalan ng iglesia? Balikan ninyo, unang Tesalonika 2:14, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Si Kristo ang pinuno, si Kristo ang ulo, siya ang obispo, siya ang Panginoon, siya ang Diyos, siya ang pastor. Wala kaming nakikilalang sino pa mang iba. Sa makatwid, siya pala nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung siya ang ulo ng katawan na siyang iglesia, hindi mo pwedeng ihiwalay si Kristo at palitan mo ng ibang ulo. Yan ang ginawa ng simbahang Katoliko. Sinipa, pinutol ang ulo ng iglesia, pinatay ang Kristo, ang inihalili yung mga papa sa Roma. Mga kapatid, Vicarius Filii Dei,
kahalili daw ni Kristo. Wala namang kamatayan ng Kristo. Basahin ninyo, Mateo 28:19. Ako isa sa inyo palagi hanggang katapusan ng sanglibutan. Siya ang aming pastor. Siya ang aming obispo. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang ulo sa katawan. Magkasama yan. Hindi pwedeng palitan mo ng ibang ulo. Kamukha nga ng mga relihiyon na yan. Kung sino-sinong inilalagay nilang pinuno na pinararangalan nila kaysa sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ba naroon sa katawan? Ano ba ang naroon sa katawan ng Diyos bilang pagpapatunay na ang iglesia lang ng Diyos kay Kristo Jesus, ito lang ang pinatutungkulan ng ating paksa na ililigtas niya. Sa sumpa, alam natin ang sumpa, impyerno, dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre, 21:8 ng Apokalipsis. Ang wika ni Apostol Pablo, Colosos 1:18 at 14, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatidbagay ng iglesia, 1:14, na siyang kinaroroonan ng kapatawaran, na siyang katubusan ng ating mga kaluluwa. Amen! Yan po. Ang iglesia po lamang ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit ang iglesia lamang ng Diyos kay Kristo Jesus? Aklat ng mga Gawa 4:12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Bakit? Yung pangalang Kristo Jesus lamang at Diyos ang pangalan na ikaliligtas natin. Bakit yun lamang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Isaiah 43:7, bawat tinatawag sa aking pangalan, ano bang pangalan ng Panginoon? Dei-os, Diyos. Mga kapatid at mga magulang, Amos 5:27, Diyos, bawat tinatawag sa aking pangalan. At sa aking ginawa, may ginawang pangalan. Oo, yung aking inanyuan nang magkatawan tao siya. Ano bang pangalan ng magkatawan tao siya na kanyang ginawa? Aklat ng mga Gawa 2:36, pakatalastasin nga ng bansa ng Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo si Jesus na inyong ipinako sa krus. Kaya nga ang liwaliwanag, ang itinayong pangalan na siyang iglesia na binayaran niya ng kanyang sariling dugo na ililigtas niya, unang Tesalonica 2:14, tutularan na lamang natin ang iglesia ng Diyos na nasa Jerusalem sa Judea. Ang iglesia ng Diyos, sino ang nagtayo? Kay Kristo Jesus. Kaya nga, napakaganda po ng ating aral. Huwag kayong matataranta, mga kaibigan, at huwag kayong magpapaloko sa matandang ahas, sa Diablo at Satanas, na katulad ng pagkadaya kay Eva at kay Adam. Sinungaling Yung mga mangangaral ng mga iglesia na itinayo ng tao magmula simbahang Katoliko hanggang sa lahat ng Protestante at mga iglesia ng mga tao, puro kasinungalingan. At ang nakalulungkot, puro salapian, puro kwartahan. At hindi nagtuturo ng katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanila. 8:44 ng San Juan, sila'y sa kanilang amang Diablo. At kung sa Diablo ang mga iglesyang yan, sa impyerno, sa ikalawang pagparito, ano naman po ang mararanasan ng lahat ng nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Natutulara, natumutulad sa iglesia ng Diyos o sa Panginoong Jesucristo. Huling talata, Romanos 8:36. Gaya ng nasusulat, ang wika ni Apostol Pablo, dahil sa iyo, dahil kay Kristo, kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Tayo man magdaranas ng susun-susong kahirapan, kapighatian, gugulpihin din tayo, bubugbugin din tayo, dudurhan din tayo, pagtatawanan din tayo, tatawagin din tayong may Beelzebub na kamuka ng pagtawag ng mga hintil sa Panginoong Jesucristo, sapagkat ayaw nilang tanggapin ang Kristo na siya rin ang Diyos na nagkatawan tao. Ito po ang napakagandang aral. Tayo man, ang wika ng Panginoon, ang alipin ay hindi hihigit sa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-usig, gayon din naman tayo pag-uusigin. Kaya nga ang wika ni Apostol Pablo, gaya kami ng mga tupa.
na nahahanda sa tinatawag na patayan. Kung kinakailangang ako'y ipako din sa krus, kung kinakailangang kaming magkakapatid, kaming mag-aanak ay magbuhos din ang aming sariling dugo, ano ang magagawa namin kung ang Diyos ibinigay ang kanyang sarili dahil sa amin? Gayon din naman, nakahanda ang isang tunay na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ibigay ang kanilang sariling buhay alang-alang sa kanilang mga kaibigan. Sino ba unang-una nating kaibigan? Pag sinasabing kaibigan, mutual lovers. Ang una kong kaibigan, ang aking asawa. At kaibigan ako ng aking asawa, si kapatid na Rosita, nag-iibigan kami. Ang ikalawa kong mga kaibigan, ang aking mga anak, mga manugang, mga apo, at aking mga kamag-anakan sa laman. Kaya nga maging ang ating Panginoong Jesucristo, nang magpasimula siyang mangaral ay sinabi niya, hindi ako naparito kung hindi upang hanapin ko ang nawawalang tupa sa bansa ng Israel, sa bahay ng Israel. Ayan ang kanyang mga kaibigan. Yan ang kanyang tinubos sa mga pagkaalipin doon pang panahon ng kanilang mga magulang sa Ehipto. Yung mga Israelita, mahal ng Diyos yan, kaibigan. Kaya nga charity begins at home. Kaya kayong aming mga kaibigang nakikinig, kung kinatok ng Diyos ang inyong puso't mga naliwanagan na kayo, huwag ninyong ikakahiya ang pangalang Diyos at Kristo Jesus. Huwag ninyong ikakahiya ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Maraming mga tao nahihiya. Ba't mo ikakahiya ang Diyos? Baka magsisi kayo. Baka pagka nalaman ninyo ang kahalagahan ng dugo ni Kristo, ipinangtubo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, baka nasa impyerno na kayo. Sa ikalawang pagparito, itinapo na pala kayo sa impyerno dahil ikinahiya ninyo ang pangalan ng Diyos at Kristo Jesus. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, binayaran ng kanyang sariling dugo. Mga iglesia ninyo, Iglesia Adventista del Septimo Dia, ni hindi nakasulat sa Biblia. At hindi yan ang binayaran ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Iglesia Apostolika Katolika Romana, Iglesia Protestante Unida de Cristo, Iglesia Pentecostal, Iglesia Episcopal, kung ano-anong pangalan. O meron nga nagtayo, Iglesia ni Cristo. Si Cristo naman pala'y tao sa kanila. Anong klase kayo? Hindi kayo nasakop ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid at mga magulang, mga kaibigan, gumising tayong natutulog sa lahat ng mga kamalian. Katukinawa ng Diyos ang mata ng inyong mga puso. Mabuksan ang inyong mga kaluluwa sa katotohanan. Magsama-sama tayo dito sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Magpabautismo na kayo. Tawagan ninyo si kapatid na Cirilo. Padala ninyo ng mensahe. Kahit saan kayo naroon, kahit nasa Europa kayo, nasa Asia kayo, kung kayo naliwanagan at sinabi ninyong kusang loob na kayong tatanggap ng banal na bautismo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tawagan ninyo kami ng pansin at gagawa ang Diyos ng paraan upang kayo po'y makatanggap ng banal na bautismo. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon magpakailanman. At ngayon, tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at kagalingan ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang kanyang ibasbas, ibendisyon sa ating lahat at sa ating mga mahal sa buhay, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaating lahat. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.